Mga kabida, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Eto po, tila umuusok po sa galit po, mga kabida. Ito pong si Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte, mga kabida. Dito ho sa pagkakasangkot po, sa pangalan po, mga kabida, ni dating Senador Antonio Trillanes IV, na kabilang daw dun ho sa mga delegado na bumisita sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte para daw sa welfare check po kay dating Pangulong Digong mga kabida. Ito po inakusahan po mga kabida ni Congressman Duterte, ito pong si Trillanes, na ipinadala daw ng Marcos administration doon po sa The Hague, Netherlands. Alright? Ito, babasahin ko lang po itong balita mula sa ang balita ngayon, Ang sabi po dito mga kabida, okay, Trillanes ang nag-welfare check kay FPRRD, Ito po, ibinulgar ni Davao City Representative Paulo Pulong Duterte ang umano'y pagkakasangkot ni dating Senador Antonio Trillanes sa kontrobersyal na welfare check kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa The Hague. Sa kanyang matinding pahayag, binanata ni Pulong ang ipinadalang kinatawan at tinuligsa ang mga nasa likod ng hakbang na ito. Okay, ito yung sinabi po ni Congressman Duterte, mga kabida, Si Trillanes pala ang pinadala ng mga bangag para mag-welfare check kay FPRRD. Baka magkalat ka ng virus mo dyan at di ka pa naman na-inject ng anti-rabies shot mo. Oo nga pala, strict ang Netherlands. Siguradong dinaan ka muna sa quarantine ng mga hayop. Kasama mo rin ba ang tuta mong Silas Cañas? Dagdag pa niya, hindi ligtas ang mga ito sa posibleng pananagutan. Huwag kang mag-alala. Magkakaganyan ka rin sa selda. Hintayin mo lang. Umuwi ka na sa Pinas at harapin nyo na mga kaso ninyo. Mga duwag kasi kayong mga sundalong kanin. Sige na. Balik ka na at nang maka-report ka na sa mga amo mong bangag na mga praning. Sayang naman ang flood control funding na binayad sa'yo. Ang pahayag ay kaugnay ng revelasyon ni VP Sara Duterte laban sa Philippine Embassy at ng ICC na umano'y ginamit ang welfare check para pakialaman ang lagay ng kanyang ama. Ayun. So, sinabi po ni Congressman Duterte, mga kabida, na itong si Trillanes po, ang ipinadala doon, okay, ng kasalukuyang administrasyon po, Okay? Ang tanong po dito, bakit si Trillanes? Kung totoo po, mga kabida, na si Trillanes po ang bumisita po doon. Bakit si Trillanes? Ano ang authority at kapasidad po ni Trillanes, na pumasok po doon po sa selda po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, granting kung totoo po itong sinabi po ni Congressman Pulong Duterte, mga kabida. Kasi unang-una po, alam naman po siguro ng International Criminal Court na itong si Trillanes po ay kalaban po ni Digong, mga kabida. Siya ngayong nagsampa po ng kaso po, diyan po sa ICC, mga kabida, kasama po itong si Attorney Jude Sabio, Okay? Kumbaga, kung totoo po ito na bumisita po at nag-welfare check ito pong si Trillanes, unethical po ito, mga kabida, Kasi po, kagaya po ng ordinaryo pong mga kaso po, di ba, mga kabida, hindi po pwedeng magkita-kita po yung mga kalaban o magkalaban po sa labas. Okay lang sana kung magkita sila sa loob po ng courtroom, Okay? O di kaya, dito ho sa sitwasyon po ni Digong at saka ni Trillanes, okay lang magkita-kita po sila sa loob po ng courtroom po ng ICC, mga kabida, okay? Pero pag nasa labas po, unethical po yun, Okay? Hindi po pwedeng bisitahin ng kalaban yung kanyang kalaban. Alright?
Kasi magkakaroon po ng kulay mga kabida, di ba? Tsaka pangalawa, hindi naman po maganda, okay, yung ihahatid po ni Trillanes doon po kay dating Pangulong Duterte kung siya po ay talagang bumisita talaga doon, Kasi unang-una baka naman maasar ito pong si Digong sa kanya. Alam naman po natin na galit po itong si Digong po kay Trillanes po makabida sa kanyang mga pinagagawa po laban sa dating Pangulo. O, di ba? O baka naman po, isa po yun sa mga naka-stress po sa dating Pangulo, mga kabida. Ito, tanong lang po ito, Kaya siguro, nakita po na walang malay na po ito pong si Digong, sa loob mismo ng kanyang selda po, mga kabida. Di ba, na paulat po kahapon na si Digong ay dinala po sa ospital dahil nakita po siya na nakahandusay sa floor ng kanyang selda, mga kabida. At mayroon pang sinabi po doon na nagkaroon daw siya ng cranial and brain injury, Dahil siguro sa pagkatumba po doon, mga kabida, sa loob ng kanyang selda, Hindi natin sinabi na si Trillanes yung dahilan, mga kabida. Pero kung totoo po na siya po ay bumisita doon sa loob at nakita po sila ni Digong, natural, hindi po magandang vibes po, ang dala ni Trillanes sa kanya. Okay? Most likely, baka naman po siguro na-stress po si Digong nung nakita niya si Trillanes, kung totoo po yun, mga kabida. Diba? So, it will contribute to his deteriorating health. Kung ganun, mga kabida. Kaya nga, I don't know kung ano po yung pinagbatayan po ng mga Duterte, mga kabida, itong aligasyon na si Trillanes po ang isa sa mga bumisita po doon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, mga kabida. Unang-una po, si Trillanes po nag-post po kasi, mga kabida, with picture na nasa harap po siya ng detention cell po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At may pang-asar pa nga yung kanyang post, mga kabida. Ito, babasahin ko lang po ang balita ngayon, Kasunod ng mga ulat na siya umano ang ipinadala para sa kontrobersyal na welfare check kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, nag-post si Trillanes ng larawan sa harap ng detention facility ng International Criminal Court or ICC sa The Hague, Netherlands. Sa kanyang social media, tila ibinida ni Trillanes ang pagkakakulong ng 80 anyos na dating Pangulo ng Pilipinas. Relax lang po. Ito yung sinabi ni Trillanes, mga kabida, na mayroon pong pang-asar po, Nasa loob pa si Dots, meaning si Duterte, Naghahanap buhay lang ang abogado niya. Ang mapang-asar na post ay agad umani ng matinding reaksyon mula sa publiko. Lalo na mula sa mga taga-suporta ni FPRRD na itinuturing isang insulto sa kasalukuyang kalagayan ng dating Pangulo. Lalo itong dumagdag sa tensyon matapos ang ulat ngayong araw ni VP Sara Duterte hinggil sa umano'y inhumane na kondisyon sa loob ng ICC detention facility kung saan iniulat sa pamilya na natagpuang walang malay si FPRRD at kinakailangang isailalim sa serye ng laboratory tests. Ayon, mga kabida. Ang tingin po dito, kung totoo man po, mga kabida, na bumisita po si Trillanes sa loob, isang insulto daw ito, mga kabida, sa dating Pangulo at maging sa pamilya po ng dating Pangulo. Mantakin nyo, mga kabida, nasa deteriorating health stage po, ito pong si FPRRD po, mga kabida. Tapos biglang may pumasok po doon at nagpakita po sa kanya na tao na hindi po niya gustong makita, So nakakadagdag talaga ng stress. Kung ganon. And since deteriorating yung kanyang health po, yun, mga kabida.
posibleng bumigay, ano? Yan kung totoo po, ano? Kasi yun kasi yung kumalat na balita, no, na si Trillanes daw yung isa po sa mga delegado po ng Philippine government, ano, na bumisita sa loob, ano, ng International Criminal Court Detention Cell, ano, mga kabida. Okay? Ang tanong po dito sa lahat-lahat ng mga tao po mga kabida, no, bakit si Trillanes? Okay? Ito po ba ay ginawa pang asar po, ano, sa dating Pangulo? Alam naman siguro po ng Marcos admin na kalaban ng mortal po ng dating Pangulo si Trillanes. Tapos bakit yun? Kung totoo yung balita na yon, ano, mga kabida. Di ba? Kaya nga ang dami hong nag-react Nung lumabas po itong issue po mga kabida na isa daw si Trillanes na bumisita doon ho para sa welfare check, ang dami pong nag-react. Ang dami pong nagalit, ano? Lalong-lalo na po ang mga supporters po ng dating Pangulo. Kasi nga, yun nga tawag po nila doon isang insulto daw Okay? Ininsulto ang dating Pangulo at the same time, ininsulto po mga kabida ang pamilya, ano, ng dating Pangulo. At ang tanong dito, bakit pinayagan din, ano, ng International Criminal Court? May kuntsabahan ba na nangyari ho dito, ano? Okay? Diba? So, kung titingnan natin, nagkaroon po ng laxity po, ano, sa panig po ng ICC po mga kabida. Kung tutuusin po, stricto masyado ito pong The Hague, ano, pagdating ho sa visitation, mga kabida, ano? Ultimo yung mga malapit na kaibigan ng dating Pangulo, hindi ho pwedeng bumisita, ano? Si Hanilet, yung common law wife po ni dating Pangulong Duterte, binan po, ano, mga kabida. Diba? So, hindi ko mag-gets yung pagiging strict ng The Hague, ano, ng ICC dito ho sa visitation po mga kabida, ano. Basta-basta lang palang tumanggap po ng bisita, ano, papayagan na meron pong bumisita na hindi ho kaano-ano po ng dating Pangulo, ano, mga kabida? Shall we say, ipagpalagay po natin, hindi po kasama si Trillanes doon, ano? Okay? Philippine government. Alright. So, dapat dito, nagpaalam muna ang mga delegado, ano, sa pamilya mismo ng Pangulo o dating Pangulo, ano, mga kabida, na sila po ay bumisita doon. Bilang courtesy lang sana, ano, mga kabida. Alam naman po na kinasusuklaman po ng ang mga Duterte, ito pong gobyernong ito, ano, mga kabida. Tapos magpapadala ka ng mga tao doon para kunyari po mga kabida, welfare check. Paano ho? Kailan ba naging concern ang kasalukuyang administrasyon po sa dating Pangulo, ano, mga kabida, na kailangan po ng welfare check? Okay? Sila ngayong nagpadala sa dahigi. Diba? Nung time po na inaresto po si dating Pangulong Duterte, mga kabida, doon po sa loob mismo ng Villamor Air Base, ano? Nung humiling po, ano, ang pamilya na kumari padala po sa ospital si dating Pangulong Duterte dahil tumaas na po yung kanyang sugar, ano, mga kabida. Hindi man lang pinagbigyan. Tapos ngayon, nagkaroon po ng lakas ng loob na mag-welfare check, ano, mga kabida. So meron talagang ibig sabihin po, ano, yung kanilang pagbisita po doon, ano. Alright? So sana ito ay hindi po nakakontribute po mga kabida, no, sa deteriorating health po ng dating Pangulo, ano po. Itong pagbisita po ng mga opisyal po ng gobyerno, ano. At kung totoo man po, nakabilang doon ho si Trillanes, sana hindi po nakakontribute, pero para sa akin, kung totoo po yun, ano, sigurado po ako na contributing factor po, mga kabida, sa deteriorating health po ng Pangulo, ano, itong presensya po ni Trillanes, kung totoo man po ito. Okay? So, sana magpaliwanag ho dito ang International Criminal Court, bakit nagkaganito po, mga kabida. Okay? At bakit po hindi pinaalam sa pamilya, ano, na ito yung nangyari po kay dating Pangulong Duterte, na tagpuan na walang malay po, nakahandusay, mga kabida. Kung hindi po isang source ng mga Duterte sa ospital kung saan dinala ang dating Pangulo,
hindi po nila malalaman na dinala na pala sa ospital si FPRRD dahil ho sa series of laboratory tests, mga kabida, no? Okay, mantakin nyo yan. Parang walang respeto po sa pamilya po, ano? Kaya nga hindi ho maiwasan po na may mga pagdududa po, ano, mga kabida, na talagang ginipit po itong si Digong sa loob po ng detention cell. Okay? Kahit nasa jurisdiction na po ng korte po, mga kabida. Kasi mismo yung korte, may hands po, ano, dito ho sa nangyari po sa dating Pangulo, ano, mga kabida. Diba? So para po sa inyo, ano po ang inyong tingin ho dito? Okay? Naniniwala ho ba kayo, mga kabida, na isa po si Trillanes ang bumisita po doon, ano? Kabilang doon ho sa mga, kasabay doon ho sa mga delegado ho ng Philippine Embassy, ano, mga kabida, sa loob mismo ng detention cell ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ano po? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa akin channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all, para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.